Okay, so now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Okay, and supper being ended, the David having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God. I mean, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that, he poured water into a basin. Yung basin, anak, parang langganita yun eh. Okay? And began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Kung hindi kita huhugasan, ibig sabihin, kung hindi kita paglilingkuran, wala kang bahagi sa akin. Okay? So sabi dito, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Sabi niya, Jesus said unto him, He that is washed needed not save to wash his feet. Sabi niya, yung mga hinugasan na, hindi na kailangan hugasan pa. Maliban sa kanyang paa. But is clean every whit, and ye are clean, but not all. Sabi na Panginoon, malinis ka na. Lamang, kumbaga, ang kailangan na lang hugasan sa iyo, yung paa. Pero sabi niya, hindi kayo lahat malinis, kung hindi yung isa. Kumbaga, may isang hindi malinis. Yun yun, sabi niya, For him who should betray him. Therefore said he, ye are not all clean. So therefore, anak, hindi lahat hinugasan ng paa. Di ba? Kasi ang sinasabi niya lang dito na yung mga huhugasan ng paa ay yung mga nilinis na. Diba? Sabi niya, He that is washed needed not save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. Okay? So, sabi dito, So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Amen. Okay, so yan yung salita na. So yun ang pag-aaralan natin ngayon. It's about this part of the scripture na nagsasabi na ang Panginoon ay naghugas ng paa ng mga disipulo. At sabi ko nga kanina, hindi ang lahat ng tao o hindi lahat ng mga disipulo niya ay hinugasan niya. Diba? Ng paa. Kasi sinasabi doon na yung mga, sabi ni Pedro, diba? Sabi niya, Panginoon, hugasan mo na lahat ako. Diba? Pati yung aking ulo, yung aking mga kamay. Sabi niya, hindi na kailangang hugasan pa yan. Diba? Na kayo na mga hinugasan na ay hindi na kailangang hugasan pa na, kumbaga hugasan pa ng ibang bahagi ng katawan niyo sapagkat malinis na yun, maliban lamang sa inyong paa. Diba? So, ibig sabihin, si Judas, hindi siya malinis. Kasi sabi niya, you are clean, but not all. So, therefore, anak, hindi siya kasama dun sa huhugasan lang ng paa. Kasi yung hugasan lamang ng Panginoon ng paa ay yung mga malinis na. Diba? Bukod tangi siya dahil sabi dito, siya daw yung magkakanulo sa Panginoon. At, kumbaga, anak, ang paglilinis na sinasabi diyan is the sanctification by the word. Anak, pagka ikaw ay na-sanctify no, ng salita ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ka na tawag nito na wala nang dapat linisin pa sa'yo. Tandaan natin, when you are sanctified, ang Panginoon ay siniset na yung kaisipan mo towards holiness. Di ba kapag sabi ng Proverbs, di ba, na yung kadalasan natin naririnig, it's not in the Bible. Pero sabi doon na kung ano yung kinakain mo, yun ang magiging ikaw, di ba? So therefore, pag ikaw ay kumakain ng salita, ay kumbaga, ang nilalabas lang, ang nangyayari, ang buhay mo ay sumasang-ayon doon sa kung ano yung napipid sa'yo, kung ano yung salita na napipid sa'yo. Halimbawa, anak, yung isang lalaki, isang bata na lumaki sa
sa isang pamilya na ang naririnig niya ay panay pangangaral, di ba? At ang nababasa niya ay panay mga mabubuting bagay. So therefore, anak, lalaki siya na mabuting tao. Di ba? Pero hindi nangangahulugan, anak, na siya ay malinis na hanggang sa kanyang kaitutunan. Ibig sabihin, Aaron, there will always be a tendency na magbago pa siya. Di ba? Kasi kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon na mabuhay naman sa isang environment na panay mga kasamaan ang makikita niya, ang mababasa niya masasama, makakausap na ang masasama, there will always be a tendency na ang tao na yun ay mula sa pagiging mabuti sa kanyang mga gawa ay mabago rin yung kalikasan niya o mabago yung klase ng Panginoon. Diba? May mga tao akong kakilala na ganun ang nangyari. Na sa simula, dahil siya ay lumaki sa isang reliyosong pamilya, anak, ay nabuhay siya na may kabanalan. Pero dumating yung panahon na napahibali na siya sa pamilya niya at nadala siya sa ibang kumbaga, tawag nito, pinalaki siya sa ibang pamilya naman. Kasi nung bata siya, sa totoong magulang niya eh. Pero nung inampun siya ng isang pamilya na ang naririnig niya, panay-murahan, mga masasamang mga ugali ang nakikita niya, eventually, na-adapt niya rin yun. So therefore, anak, ang sanctification ay hindi nagbibigay o hindi nangangahulugan na nabago ka na hanggang sa puso. Okay, so mamaya pag-aaralan natin kung ano bang ibig sabihin pa. Kasi the Lord was talking about when He told Peter na kayo ay nilinis na, He was talking about sanctification. Kasi di ba naalala nyo na ang Panginoon nangangaral sa kanila, di ba ma? Nagtuturo sa kanila. At yung mga salita na yun ang unti-unti, anak, na nagbago ng kaisipan nila at nabubuhay sila sa ngayon na doon sa kung anong tinuturo ng Panginoon. Pero wala pa silang baptism of the Holy Ghost kasi, anak, sila ay, kumbaga, hindi pa namamatay ang Panginoon. The Holy Ghost was only given, as we already have talked about, na ang Holy Ghost ay binigay matapos na ang Panginoon ay mag-resurrect. And the first time that it was given to man was in doon sa upper room, sa Day of Pentecost. Diba? Nung mighty rushing wind, tapos po sila ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, Aaron, si Pedro o yung mga disipulo, they were sanctified by the Word of God. Halimbawa, katulad ni Mateo. Si Mateo ay disipulo ng Panginoon. Siya ay apostol eh. Diba? Siya yung isa sa mga nagsulat ng gospel eh. Dati, anak, siya ay, tawag nito, tax collector. So, being a tax collector, masama ang masama ang pamumuhay niya. Pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoon at napangaralan siya, nabuhay sila na kasama ng Panginoon. At sa ngayon dun sa pangangaral ng Panginoon. Diba? Pero hindi nangangahulugan na nabago na yung kanilang pagkatao sa kanilang puso. Okay, so sanctification by the word only sets your mind to holiness. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin? So, bago tayo magpakalamig doon, ay, kumbaga, umpisahan muna natin yung tungkol sa imahe ng Diyos. Okay, kasi kailangan mahugat natin to para maintindihan natin yung pinaka-mensahe. Ang Panginoon kasi, anak, sa pasimula, nabubuhay siya sa dalawang paraan eh. Di ba, napag-aaralan na natin bilang eternal na Diyos na hindi nakikita. At yung isa pa ay yung kanyang expression ng kanyang sarili. Kaya tinawag niya yung sarili niya, I am that I am eh. Kasi, yung isang pag-iral niya, bukod doon sa Diyos na hindi nakikita, ay, kumbaga, umiral siya bilang logos o yung salita o verbo sa ibang sali. Okay, at bilang verbo, anak, siya ay espiritu at pwede siyang anak na magpakita sa iba't ibang anyo eh. O, yun yung imahe ng Diyos, yung kanyang wangis, okay? Pwede siyang magpakita, meron ba kayong mga example na nalalaman kung paano ang Diyos nagpakita sa Old Testament? Diba, nagpakita siya sa pillar of fire, diba? At isang beses, nagsaplot siya ng laman at nagpakita siya doon sa mag-asawa, si Sarah at Abraham. At nagpakita siya kay Abraham din bilang si Melchizedek. Siya ay nasa laman. Pero anak, He is the eternal God. Yung Spirit ng Diyos, kumuha siya ng 16 element dito sa lupa at buwan siya ng lahat. But still, He is the all-knowing God, Aaron.
Okay, hindi niya pa hinuhubad yung kanyang pagka-Diyos. Okay, hindi niya pa hinuhubad yung kanyang wangis bilang Diyos. Although nagsasaplot siya ng laman, pero yung kanyang wangis bilang Diyos, anak, ay hindi niya pa hinuhubad. Nabilang mo, anak, yung makapangyarihan Diyos. So, sa pagiging makapangyarihan Diyos, anak, He can do all things eh. Diba? In that image eh, as God. Okay? Kaya niyang lumikha ng langit at lupa, di ba? Ang Diyos bilang Logos ay lumikha. Sabi ng Bible, di ba, John chapter 1, sa pamamagitan daw ng Logos, which is God in the form of a spirit, ay nilikha niya ang langit at lupa. Di ba? So, ganoon ka makapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagiging o sa kanyang anyo bilang Diyos. Okay? Hindi bilang tao, hindi bilang Diyos. In the fullness of time, Aaron, hinubad niya yung pagka-Diyos niya at lumikha siya ng isang katawan kumbaga sa sinapupunan ni Maria, ng Sambirin, at nung ito ay ipinanganak, yun ang naging katawan niya at nagkaroon siya ng kalikasan bilang tao. Yun yung pagkakataon, Aaron, na hinubad niya yung kanyang wangis bilang Diyos. Okay, so ngayon, gumaganap siya bilang tao at wala sa kanya yung pagiging Diyos. Hindi niya kayang lumikha ng langit at lupa without Him being given the anointing, okay, ng Espiritu Santo. Tandaan natin, anak, ang Espiritu Santo, ang anak at ang ama, hindi yan isang Diyos, hindi yan tatlong persona ng Diyos. Kung hindi, isang Diyos yan sa iba't ibang anyo. Okay? Isang Diyos sa iba't ibang anyo. So sabi ko kanina, merong dalawang pag-iral ng Diyos. Ano yung unang pag-iral ng Diyos? It's the eternal unseen. No? Pangalawa, yung in-express niya yung sarili niya in the form of the Spirit, diba? That is the Holy Spirit. Kasi what kind of Spirit was that? It's the Holy Spirit. Kasi Diyos yun eh. Diba? At pwede nating sabihin na dahil yung Holy Spirit na yun ay expression ng kanyang sarili, yun din ang tawag dun ay salita, o verbo. Dahil ang salita ay ekspresyon ng kaisipan. So, kung ano ang kaisipan ng Diyos, yun siya eh. Diba? Yun yung katangian niya. At kung ano yung katangian niya, sa kanyang sariling kaisipan ay in-express niya, at yung ekspresyon na yun ay tinawag na Logos. Sa anyong espiritu. Okay? So, in the fullness of time, Aaron, nang ang tao ay magkasala at kinailangan niya ng katubusan, sabi ko nga kanina, walang ibang paraan ng Diyos para tubusin ng tao kung hindi maging katulad din natin, maging tao. Diba? We have to be God has to be a kinsman to us. Diba? Kaya merong kinsman redeemer na lagi natin naririnig. So, kailangan niyang hubarin yung kanyang pagka-Diyos kasi anak, pagkataglay niya pa rin yung kanyang pagiging Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Diba? Saan yung si Melchizedek, hindi siya pwedeng mamatay. Bakit? Kasi taglay-taglay niya yung pagiging Diyos niya. Okay? So, nung hinubad ng Panginoon ng kanyang pagiging Diyos, sabi ng Philippians, basahin natin sa Philippians. Sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Okay, ano daw yung hinubad niya, anak? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Sabi, he who being in the form of God eh. Kumbaga, sa pasimula, anak, ang anyo niya ay anyo ng pagiging Diyos. Diba? At yun ay hinubad niya at tinanggap niya, sabi gano'n, and took upon him the form of a servant. Pag sinabi mong servant, anak, kumbaga, naglilingkod siya, di ba? Yun ay bilang tao. He was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, ibig sabihin na ang Panginoon, para siya ay tumanggap ng kamatayan, kailangan dumaan siya sa proseso. Kailangan hubarin niya yung kanyang pagka-Diyos at magsaplot siya ng laman bilang isang lingkod, no? Katulad ng kalikasan ng tao. Tama mo? So, ganun ang ginawa ng Panginoon. So, anak, ang ibang relihiyon o ibang pananampalataya, maging yung ibang end-time message believer, ang pagkakilala nila kay Jesus Christ, ibang persona. Okay? At
siya ay ibang persona kaysa sa Ama. So parang may umiiral na dalawang persona, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Pero sa atin, hindi ganoon. Kasi, tandaan natin, sabi ko nga kanina, yung dalawang pag-iral ng Diyos, hindi yung dalawang yun ang nagsaplot ng laman, kundi hindi yung logos lang, yung Diyos bilang salita. Okay? Inubad niya yung kanyang pagiging Diyos at nagsaplot ng laman bilang si Jesus Christ. Okay, kaya nung sinabi ng Biblia, for God so loved the world, tingnan natin yung John chapter 3 verse 16. Okay, ito sabi dito, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, parang sa unang basa mo, ang Diyos ay meron siyang anak di ba? At ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Diba? Para sa kaligtasan ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Okay? Pero anak, tandaan natin, sabi ko nga kanina, yan ay kailangang maunawaan ng tao sang-ayon sa kung ano yung kaisipan ng Diyos patungkol sa versikulo na yan. Diba? Kasi sa unang tingin mo, babasahin mo yan, literally, makikita mo na may dalawang Diyos pala na umiiral. Yung anak at saka yung Ama, o yung Diyos na nagsugo sa anak. Pero tandaan natin, anak, ibabalik tayo uli doon sa kaninang nabanggit, na yan ay dalawang pag-iral ng Diyos. Yung bilang Diyos na eternal at yung Logos. Diba? So, isang Diyos na umiiral sa dalawang paraan. So, sino yung anak? Yun yung verbo, yun yung Logos. Diba? Ang Diyos na umiiral, saan yung verbo? Yun yung nagsaplot ng kanyang pagka-Diyos at kumuha ng laman, diba, sa pamamagitan ng isang birhen, ay nagkaroon ng katawan at naging tao. At anak, kumbaga, gumaganap na ngayon ang Diyos sa dalawang pagganap, bilang Ama at bilang Anak. Kasi yun ay dalawang pag-iral ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Kristo kay Nicodemus, habang nakatungkol siya sa lupa na ikipag-usap sa kanya, sabi niya, nandun din ako sa kalangitan. Sabi niya, walang sino man ang aakyat sa langit, maliban siya, na nanggaling sa langit. Walang iba kung hindi ang anak ng tao na sumasa langit. Ibig sabihin, sabi niya, habang nakatayo siya doon, nakikipag-usap kay Nicodemus, nasa langit din siya. Bakit? Kasi si Jesus Christ may dalawang pag-iral Siya rin yung umiiral bilang Ama sa kalangitan at siya rin yung gumaganap na anak. So, pag sinabi mong pagganap anak, siyempre, kumbaga, ang mga salita patungkol doon sa ginagampanan mo, Aaron, ay magmumukhang dalawa nga. Kasi may gampanin ka Halimbawa, ay isang tao gumanap ng dalawang papel, 'di ba, sa isang pelikula. O kaya, 'di ba, dati ang mga palabas Aaron, hindi naman yung movie, 'di ba, sa yung movie film, 'di ba? Dati ang mga palabas, yung mga satswela, yung mga stage show Aaron At doon sa stage show Aaron, sa likod na nandun lahat ng costume. Minsan, may mga tao, may mga bida na gumaganap bilang dalawang pagganap, di ba? Dalawang karakter. Di ba? So, halimbawa, yung unang gumanap ay, yung unang ginampanan ng isang artista ay magsasaka. Okay, tapos, yung pangalawang ginampanan niya, Aaron, ay siya naman yung, ang tawag nito, yung nagnanakaw doon sa palayan na pinagtanan ng magsasaka. Di ba? So, nung umalis siya, nung una, anak, lumabas siya doon sa stage at pinakita doon na siya yung magsasaka na nagtatanim. Tapos, nung umalis yung magsasaka, anak, may lumabas naman na isang karakter, yung magnanakaw naman ng mga pananim. Pero siya rin yun, Aaron. So, pwede natin sabihin, Aaron, na yung magnanakaw ay nagnakaw ng pag-aari ng magsasaka. Pero isang tao lang yun. Diba? Pero kung titingnan mo, parang dalawa yung persona. So, isang Diyos yan na gumaganap ng dalawang persona. Okay, hindi isang Diyos sa isang persona, kundi dalawang persona ang ginagampanan niya. Okay? Bilang anak at bilang Diyos. Ama. So, dito sa John 3:16, parang dalawa Aaron, makinig ka na. Kasi importante ito. Sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life.
So parang dalawa, di ba? May sinugo o merong ibinigay na anak, yung Diyos na umiibig sa sanlibutan. Pero anak, kung titignan mo sa John chapter, 1 John chapter 3:16, sabi dito, hereby perceive we the love of God. So, pag-ibig pa rin ng Diyos yung tinutuloy dito eh. Di ba sabi niya, because He laid down His life for us. Kanino daw buhay yung binigay? Buhay daw ng Diyos. Pero doon sa John 3:16, sabi doon, ang nagsugo ay yung Diyos, di ba? At yung buhay na ibinuwis ay yung buhay ng anak. Di ba? Kasi, tandaan natin, mayroong mga religion araw o may pananampalataya within the message shifting na ang pangunawa nila sa bersikulo na yan, na yung buhay daw araw ng anak ay pwede nating sabihin na buhay ng ama. O kaya so yung 1 John 3:16, nung sabihin niya na He laid down His life for us, kasi daw, yung buhay ng ama ay nandun sa anak. Ano ba, katulad ko, yung buhay ko nasa iyo, pinasa ko lang sa iyo sa pamamagitan ng kapanganakan mo eh. Di ba? Pero hindi ganun anak eh. Kumbaga, ang totoong nagbuwis ng buhay, hindi yung ama, kung hindi yung anak Aaron. Kasi siya yung namatay eh. Tama ba? Hindi naman namatay ang Diyos eh. Ang namatay dito, si Jesus Christ. O ang Diyos sa anyong tao. When He laid down His life for us, it means na namatay siya. So, God the Father, hindi siya namatay. Ba? Ang namatay yung anak. So, ito ay ang Diyos sa kanyang pagganap bilang tao ang dumanas ng kamatayan. Kaya sabi dun binasa natin sa Philippians, di ba, chapter 2, na naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Pero, hinubad niya muna yung kanyang pagka-Diyos bago niya magampanan yung pagsunod na yun. Okay? So, kanino daw buhay yung inialay? Ang inialay daw, yung buhay ng Diyos. So, therefore, it was Christ, who is God, di ba? Ang nagbayad ng buhay natin. O, ng kasalanan natin sa pamamagitan ng buhay. So, anak, nung ginubad na ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos ay siya anak, kasama na nun, kalakip ng kanyang paghubad sa kanyang pagiging Diyos ay yung kapangyarihan niya. Pero sasabihin mo, bakit si Lord Jesus kaya niyang lumakad, di ba, sa tubig, kaya niyang magparami ng tinapay, di ba, at saka ng isda, ng pagkain. At sobra. At marami siyang mga himala ang ginawa, bumuhay siya ng patay. Bakit? Kasi anak, yung anointing ay tinanggap niya. Saan niya? Kanino niya tinanggap yun? Tinanggap niya doon sa isa pa niyang pag-iral. Di ba? Kasi umiiral din siya bilang nag-i-exist siya. Yun ay siya pag-iral. It means nag-i-exist. Ang Panginoong Kristo, while He exists as a Son, He also exists as a Father. So, tinanggap niya anak bilang begotten Son of God, yung anointing ng Diyos. Yung anointing ng Father. Nakuha mo ba yung Aaron? Yung paliwanag doon. So, yung anointing ang nagsilbing kapangyarihan. Kaya tayo, anak, pag nakatanggap tayo ng anointing ng Panginoon, nagagawa rin natin yung mga kaloob ng Diyos di ba? Yung iba ay nakagagawa ng mga himala, yung iba ay nakagagawa o nagsasalita sa ibang wika. Diba? Yung iba nakapangangaral sang-ayon sa katunungan ng Diyos. Bakit? Kasi those are anointing, kapangyarihan ng Diyos yun. And in the end time, Aaron, we will also receive this anointing that we can speak the word into existence. Okay? So, yun yung pangako ng Diyos sa atin. So therefore, Aaron, ang Panginoon ay hinubad niya yung kanyang katulad ng sinabi ko, hinubad niya yung kanyang kapangyarihan. Kalakip ng pagkahubad niya doon sa kanyang pagka-Diyos. Okay? Kaya sabi dun sa Biblia, kailangan lumago siya sa karunungan Di ba? Di ba? Ang Diyos ba, Aaron, lumalago sa karunungan? Mama? Hindi siya lumalago sa karunungan kasi Diyos siya Pero sa anyong anak, sa anyong pagiging tao, dahil hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, ay kailangan niyang matuto, kailangan niyang lumago sa karunungan. Kaya sabi dun sa
Luke chapter 5, basahin natin. I should say Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in wisdom. Lumago daw siya sa karunungan and stature, and in favor with God and man. So itong kanyang pagganap bilang si Jesus, bilang sa anyong tao kailangan ay lumago siya sa karunungan. Bakit? Kasi wala sa kanya yung pagka-Diyos. Okay? Yung pagka-Diyos niya ay nasa puso. Dahil siya yung logos. Siya yung logos anak na nananahan sa puso ng isang ng katawan ng nanilikha niya. Okay? Sa pagiging tao niya. Okay, at doon sa kanyang anyo bilang Diyos ay bilang tao Aaron ay naglingkod ang Panginoon. Kaya, di ba, naalala mo may nag-alay sa kanya Aaron ng may nag-alay sa kanya. Ang tawag natin doon dati 3 hari Pero ang totoo, those are 3 magais or wise men. Okay, ano yung mga niregalo nila, ma? Ang niregalo nila yung una gold, frankincense, at saka yung myrrh. Diba? Pag yung gold it represents deity. So si Jesus Christ ang Panginoon, siya ay ang Diyos Aaron na kumbaga na naglingkod. Okay? Siya ang Diyos na naglingkod. Kaya ang ibig sabihin ng frankincense, so gold is deity, that's God, diba? Yung frankincense, that's service. Kasi yun yung ginagamit ng mga Levitas pagka sa ministeryo nila diba? Yung frankincense. So that is God or deity in service to die. Bakit? Kasi yung myrrh, Aaron, that's another gift na ibinigay ng 3 magay. Yun yung ginagamit na elemento para sa mga patay. Pag myrrh anak, yun yung ginagamit para hindi bumaho. Hindi, yung yung myrrh. Yung frankincense, yung incense. Yung myrrh, Aaron, yun yung ginagamit sa mga patay para hindi sila bumaho. So it represents death or to die. So that's God in service to die. So para mamatay siya bilang Diyos, kailangan hubalin niya yung pagka-Diyos niya at magsambok ng pagiging tao sa laman. Okay, so yun ang ginawa ng Panginoon, naglingkod siya at ang paglilingkod na ginanap niya Aaron ay yung pinakamababa sa lahat ng paglilingkod. Ang Diyos anak, hindi na siya maluluwalhati. Kung wala na siyang kaluwalhati ang pang pwedeng abutin anak alam mo ba yun? Ang Diyos kasi anak, nasa pinakamataas na siya. Kaya ang tawag sa kanya ng mga Hebreo, siya yung highest. Kaya, Hosanna in the highest or God save us. Okay, so pag sinabi mo nga yes, they were referring to God. So kung siya na yung pinakamataas anak, wala na siyang pwedeng abutin para madagdagan pa yung kaluwalhatian niya. Kasi nasa pinakamataas na siya Di ba? At ang tawag sa kanya, di ba, kahit si Satanas ang tawag sa kanya is the most high God Di ba? Pinakamataas na siya At yun yung gustong pantayan ng diabo. Okay? So, kung siya yung pinakamataas na, wala na siyang pwedeng abutin pataas pa, Aaron, because he is the highest, para magtaglay siya ng kaluwalhatian. So, ano ang pwede niya na nang gawin? Ano na lang ang pwede niyang gawin? Kung hindi na siya pwedeng umakyat pa, kasi siya yung pinaka-highest. Bumaba. Okay? So, ang ginawa niya, bumaba siya, at hindi lamang sa... He was not only... he was not only made, or he did not only made himself, or he did not only make himself, I should say, as somebody who is lower than the angels. O katumbas lang ng mga, sabi niya, he was made a little lower than the angel Diba? Being a man. At bilang tao, anak, naghugas pa siya ng paa ng kanyang mga lingkod. Diba? Kumbaga, yun na yung pinakamababa na pwedeng gampanan ng isang tao Yung maging tagahugas ng paa ng mga lingkod niya Isipin mo, anak, meron na siyang servant, meron na siyang mga disciple, may mga tagasunod na siya. Okay? At yung mga tagasunod niya, hinugasan niya pa yung paa. Okay lang sana kung, di ba, may mga ibang paraan ng paglilingkod Pero if you are to wash a person's feet,
It's the lowest of all servants ang ginagawa nito. Okay? So, ano ang ginampanan ng Panginoon? Yung pinakamababa sa lahat ng pagiging lingkod. At sabi niya, yun ang dapat natin gawin. Okay, pero tandaan natin, anak, ang sinasabi dun sa Biblia na paghuhugas ng paa, hindi lamang yung literal, anak, o nagpapatungkol sa literal na paghuhugas ng paa. Meron yung kinalaman sa spiritual. O, kailangan maintindihan natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, meron daw isa sa kanila na, o sila, malinis na rin sila, sabi niya. Isa na lang ang dapat hugasan sa kanila kung hindi yung paa nila. Okay, at sabi niya, pero sabi niya, hindi lahat kayo ay malinis. Merong isa na magkakanulo sa kanya. So, ibig sabihin, anak, yung hindi pagiging malinis ni Judas, ay hindi yung pagiging marumi sa katawan. Kung hindi, spiritual yun na karumihan. Kasi ipagkakanulo niya ang Panginoon eh. At pumasok sa kanya yung diablo after the supper. Okay? So, ano ang ginawa niya? Anong ibig sabihin ng Panginoon na malinis na sila at hindi na kailangang tawag nito, hugasan pa ang buo nilang katawan kung hindi yung paa na lang. Ang ibig sabihin niya, anak, spiritual yun na kalinisan. And that is what yun yung sinasabi ko kanina sa inyo. It is a spiritual cleansing ang tinanggap nila. Spiritual sanctification. Okay, yung buhay nila sa pangangaral ng Panginoong Kristo as they follow Christ in His ministry, unti-unting nabago yun. Pero meron pang isang bahagi ng pagkatao nila ang hindi pa nababago. And it will only happen to them, or it will only be fulfilled in them, kapag na hugasan na sila ng Espiritu Santo. Okay, kasi anak, tandaan natin, ano ba yung pinakamaging bahagi ng tao? Ano yung sa literal na katawan? Yung paa. Kasi sa Jerusalem, di ba, pagka yung mga camel. Kasi ang mode of transportation nila dun, anak, yung asno, at yung mga camel, eh. Di ba, pag dumumi yun, anak, at nainitan, matutuyo yun. Sasama yun sa, tawag nito, sa buhangin. Di ba? At pag naglalakad sila, yun ang natatapakan nila. Okay, kahit may sandalyas sila, anak talagang kakapit yun sa... Kahit sa atin, di ba, nandiyan yung mga dura, di ba, nandiyan yung tawag nito, lahat ng klase ng dumi, nandiyan sa lansangan. So, ibig sabihin, ang pinakamaruming bahagi ng katawan natin, yung paa, sa paglakad natin, sa literal na paglakad sa buhay. Di ba? Pero anak, sa buhay ng tao, sa spiritual na pagkatao, ang pinakamaruming bahagi ng katawan, o ng kanyang spiritual na pagkatao, I should say, ay yung kanyang kaluluwa, yung kanyang puso. Okay? Kasi, kung tayo ay naglalakad, literally, dito sa lansangan na nilalakaran natin, meron din tayong paglakad sa pananampalataya, paglakad sa spiritual. At ang ginagamit natin doon, hindi yung literal na paa, hindi yung puso natin. Okay, so sabi ng Panginoon, nilinis na kayo. Bakit? Kasi nilinis na sila ng salita. Yung sanctification naganap na sa kanila. Pero, Aaron, kailangan pang malinis yung ginagamit nila sa paglakad. Sa spiritual na paglakad nila. Diba? Ano yun? Yung kanyang puso. So, paano yung malilinis yung puso? Diba? Hindi sa pamamagitan ng sanctification, kundi sa pamamagitan ng baptism of the Holy Ghost. That's the only time na magbabago yung puso ng tao. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit tayo, diba? Kumbaga, hindi tayo dapat makontento na nakakapakinig tayo ng Word of God. Kailangan yung Word of God, anak, ay manahan sa puso ng tao in the form of the Holy Spirit. Okay, so that's the only time that we can say that we are truly converted. Okay, na talagang malinis na tayo. So, yung paa, anak, it represents the soul. Kasi yun yung ginagamit nating panlakad sa spiritual na paglakad natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. So, si Judas, anak, hindi siya nakatikim ng paghuhugas ng paa o hindi siya umabot sa paghuhugas ng kaluluwa. Diba? Kasi anak, nagpakamatay na siya eh. Diba? Before the Pentecostal experience dun sa Upper Room, when they received the baptism of the Holy Ghost. Okay? So,
So, tingnan natin yung ibang mga talata sa Biblia that will testify kung sa mga nabanggit. Sabi dito, John chapter 17:17. Sabi dito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, ibig sabihin, anak, kapag nakakarinig ka ng katotohanan, lagi kang umaattend sa church, diba? Yung mga naririnig mo, tumatanim sa puso, sa isip mo yun. Diba? At yun ang nagiging pamantayan mo kung ano ang klase ng pamumuhay na meron ka. Pero it does not necessarily mean, na sila ay converted na. Naset lang yung isip mo sa holiness, towards holiness. Okay, parang alam mo na yung mga gagawin mo so ginagalak mo yun. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na nabago na yung puso. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa mga disipulo, you are clean. Diba? Malinis na kayo, maliban sa inyo pa, which represent the heart. Spiritual fit natin kasi is the heart or our soul. Okay? Isa pa. Sa Ephesians chapter 5:25-26. Sabi mo, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Okay, so yung salita, anak, may kapangyarihan yun na luminis ng pamumuhay ng tao. Okay? Hanggang doon, anak, naiintindihan mo na yung kaibahan ng na-sanctify ka lang kaysa doon sa nabaptize ka. Amen. Okay, so how was it made possible to us, anak, na tayo ay malinis o tawag nito, mahugasan yung paa natin? Well, doon sa mga disciples, it was done in symbol Di ba? Hinugasan ng Panginoon ng paa nila. Okay, pero anak, when was it made possible? Spiritually. Okay. Nung ang Panginoon ay, kailan daw? Nung siya ay namatay at nag-resurrect. Okay, at eventually, ibinigay niya yung Holy Ghost niya to cleanse us. Diba? Kasi, di ba, sabi ni John, dumating ako upang mag-bautismo ng tubig sa inyo. Pero meron sa kanya, merong darating sa inyong kalagitnaan, mumula sa inyong kalagitnaan, na magbabaptize sa inyo sa spiritual. So therefore, anak, it is the fire that cleanses us. Okay, yung soul natin, yung ating panlakad, spiritual. Ang nahugasan when we receive the baptism of God. And it was only made possible for us when Jesus Christ offered up Himself, anak, doon sa krus ng Kalbaryo, bilang pag-aalay niya ng kanyang sarili. Okay, bilang paglilingkod niya. Tandaan natin, anak, when He was crucified at the cross of Calvary, nagpunta siya sa impyerno at nag-resurrect siya, yun ay, it was His act of providing us, anak, ng panlinis doon sa spiritual na paa natin. Okay? Yun yung proseso na ginagawa. At ang sabi ng Panginoon, at ang sabi ni Pedro, di ba? Ano yung unang tutol ni Pedro? Panginoon, ba't mo ko yung gasan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pag hindi ko ginawa ko yan sa iyo, wala kang bahagi sa akin. Okay? So, ibig sabihin, Aaron, kung hindi tayo makaka-receive ng baptism of the Holy Ghost, which again, I will highlight it, na yung paghuhugas ng paa, that's the baptism of the Holy Ghost. Kasi yung panlakad natin spiritual ay yung ating puso o kaluluwa. Kapag hindi rin ginawa ng Panginoon sa atin yun, wala tayong bahagi sa kanya. Tama naman, kasi sa pamamagitan ng baptismo ng Espiritu Santo, ay nagiging bahagi tayo ng isang katawan. Yes, amen. Isinisilang niya tayo. Ibig sabihin, pag sinilang tayo ng Diyos, kasama niya na tayo before the foundation of the world sa Kanya Diba? So, kaya tayo nababautismo ng Holy Ghost kasi talagang bahagi niya na tayo. Sa Kanyang sarili, nandoon na tayo. Okay? Nung siya ay umiiral from eternity until to eternity, nandoon na tayo sa Kanya. Okay? Kaya tayo nahuhugasan niya, yung spiritual na panglakad natin ay dahil bahagi niya. Okay, so sino yung hindi nahugasan? Sino? Si Judas, kasi Judas was not part of Christ. Amen. Okay? Sabi ng Panginoon, sabi niya, kung ako na inyong master ay naglingkod sa inyo, kailangan din naman na kayo na
mga disipulo ko ay gumanap katulad ng ginawa ng master nyo o ng Panginoon. O so, anak, gagawin din natin. Pero, Aaron, hindi naman tayo pwedeng magbaptize ng Holy Ghost sa mga tao. It's only Christ Himself ang pwedeng gumawa niya. Okay, so paano natin gaganapin yung ginawa niya? Siyempre, ang gagawin natin, yung konsepto niya ng paglilingkod. Okay? Sabi niya, kung ano yung ginawa ko sa inyo, kung paano ginawa ko ito sa inyo, gawin niyo rin sa isa't isa. Yes. Para malaman ng tao na kayo ay mga disciple. So ano yung konsepto niya ng paglilingkod? Yun ay expression ng kanyang pag-ibig. With humility. Di ba, paano niya ginanapanak? Nag-humble down siya eh. Doon sa literal na pag-uugas ng paa, nag-humble down siya, anak. Hinubad niya yung kanyang garment at ang binikis niya sa kanyang sarili, yung ipamumunas niya ng paa ng tao. Di ba, isipin mo, ginawa mong bahagi ng katawan mo, parang yung sarili mo, kasi it represents yourself pag ibinalot mo sa sarili mo yun eh. Di ba? Na yun ang ipinamunas mo sa paa. So that's more than humility. I would say it's godly humility. Okay, we have to be humble before God. No? At sa ating paglilingkod, yun ang ginawa niya, anak eh. Ginamit niya yung instrumento niya, yung kanyang pagpapakumbaba. Kasi anak, kung siya ay nanatiling Diyos, hindi niya tayo mahuhugasan sa puso. Di ba? So what he did is godly humility. Ibig sabihin, anak, yun na humility na hindi pwedeng gayahin ng tao. And it's only God who can do that. And not until God is in you, hindi mo magaganap. Okay, so kung tayo, kaya sabi niya, kung kayo ay disipulo ko nga. So ibig sabihin, if you are the disciple of Christ, testifying about Christ, you need to be baptized with the Holy Ghost. Okay? And that's the only time that you can express godly humility. Okay? So, godly humility, anong ginawa niya? Ipinaglingkod niya yung kasabi ng title natin, godly humility and perfect love are twins. Yung magkakambal yun eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, for God so loved, that's perfect love eh, that He gave His only begotten Son. So, sino yung anak? Siya rin yun eh, di ba? Na nagpakumbaba. Kaya sabi dun sa 1 John 3:16, yung buhay ito ng Diyos ang inialay para sa atin. So therefore, yung anak na nag-alay ng buhay niya is the same God. Diba? Na umiiral sa inyong eternal. Kaya ang sabi ko kanina, diba, mahalaga na maugat natin yun. Kasi we will not know kung ano yung ibig sabihin ng humility. Not until we find Christ as God Himself. Diba? Okay, kaya ang sabi ni Brother Branham, you are making God unjust. Kapag sinabi mo na si Jesus Christ ay ibang persona na inialay para sa kasalanan natin. Okay? So, it has to be God Himself ang bumaba para tayo ay tubusin sa kasalanan. Kasi hindi po pwedeng magbabayad ng ibang tao para sa kasalanan ng iba. It's like making God unjust, sabi ni Baruch. Okay, so you are guilty of blasphemy pag gano'n eh. Di ba? Sinasabihan mo ang Diyos na unjust. So therefore, anak, it is important na maintindihan natin yung Godhead. And not until we find or we the right doctrine of the Godhead be revealed to us, we wouldn't know the exact meaning ng sakripisyo ng Diyos eh. Naintindihan mo? So it's God Himself in the highest ang nagpakababa, anak, para abutin tayo at tubusin tayo sa kasalanan. And He did that, anak, by washing our feet. Ano yung feet? That's the spiritual feet, our soul. And He did that only by His sacrifice sa krus ng Kalbaryo, anak. At nagpunta siya sa impyerno, nabuhay na maguli, in order for us to receive the baptism of the Holy Ghost. Okay, which cleanses our spiritual feet. So tayo, hindi natin kayang gawin yun. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-baptize ng Holy Ghost kasi it's only God ang manganganak sa atin. Diba? So ano ang pwede natin gawin? Samantalang sabi ng Panginoon, ganapin nyo yung anong ginawa ko sa inyo. So yun yung konsepto niya ng paglilingkod. No? Ng pag-express ng pag-ibig niya. Na kalakip noon yung pagpapakumbaba. So tayo, pag naglilingkod tayo, anak, sa mga anak ng Diyos, kumbaga, ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa kanila, dahil, anong dahilan, Aaron? Dahil sila ay, sabi ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, kung hindi ko gagawin yan sa'yo, wala akong bahagi sa amin.
So, ibig sabihin, naglilingkod tayo sa kanila dahil may bahagi sila sa atin. Tama ba? Halimbawa, anak, kumbaga, yung kamay mo, naglilingkod yan sa buong katawan niya. Di ba? At kung mayroong kapintasan yung isang bahagi ng katawan mo, kapintasan yung buong katawan. Kaya ang sabi ni Pablo, di ba, carry one another's burden. Di ba? Ibig sabihin ng burden, yung kahinaan ng iba. Ibig sabihin, yung kahinaan ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi natin yun pipintasan kasi pag pinintasan mo yun, parang pinipintasan mo yung sarili mo kasi bahagi mo na ano eh. So, kung pinipintasan mo yung bahagi na kumbaga yung kapatiran, ibig sabihin, hindi mo yung katawan. Di ba? Kasi ang tao pumipintas lang ng yan sa iba eh. Pinipintasan mo ba yung sarili mo? Hindi naman. Kahit nga ang pangit ng yung iba nga. Kumbaga yung iba nga, hindi na ganun kaganda pero ang tingin pa rin nila sa sarili nila. Di ba? So, ibig sabihin, kumbaga, pinipintasan mo lang. Yung hindi mo bahagi. Okay, pero siyempre, it's something na hindi natin dapat gawin. Pero, that's just an example to drive a point. Diba? So, ibig sabihin, tayo, Aaron, kumbaga, kung may makahinaan, yung bahagi natin, which is the other part of Christ. Diba? Yung mga believers din. Hindi, yung kahinaan nila ay kailangang pasanin natin. Kumbaga, kung may kahinaan sila, ibig sabihin, kahinaan din natin yun. At kung kailangang lumakas sila, gagawa tayo ng paraan for them to strengthen them. Kung nasa kamalian sila, then we find a way para ma-restore sila back to the right walk sa salita. Okay? So, halimbawa, katulad nito, sinasabi ng sabi dito, yan. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Okay, kasi anak, merong mga tao naglilingkod for their own benefit din eh. Di ba may mga tao, di ba, sa politika? May mga tao naglilingkod sa tao ba? Kasi kailangan nila ng boto. Pero sabi ng Panginoon dito, maglingkod kayo ang dahilan ay yung pag-ibig mo sa tao. Okay, so, anak, so ibig sabihin, pag naglilingkod ka, you are taking part of the servant. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Tama ba? So, ibig sabihin, yung pag-ibig, kalakot nun, anak, yung pagpapakumbaba. Kaya ang title natin, again, I will, kumbaga sasabihin ko ulit, it's perfect love, perfect love and godly humility. Humility are things. Kailangan magkalakit yun. Kasi pagka ikaw ay naglingkod araw, without humility, kumbaga, may problema sa paglilingkod mo. Okay mo? Okay? Kung nagpapahayag ka ng pag-ibig without humility, may problema. Diba? Hindi yun ang gusto ng Diyos na ipahayag mo para pag-ibig sa tao. So, isa pa, sa Galatians chapter 6, verse 1 to 3. Sabi dito, brethren, if a man be overtaken in a fault, pag may nagkakamali daw ng mga kapatiran, saan ganun? Ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of, ano daw? Meekness. Okay, kaamuan. So yan, considering this your test thou also be tempted, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Okay, natutupad daw natin. Bakit? Kasi yun yung katuparan ng ng batas ni Kristo. Ano ba yung batas ni Kristo? Ito ang bagong kautusan na sinasabi ko sa inyo. Sabi niyo gano'n, na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Nawa mo? Yun yung katuparan. So, sabi niya, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. So, ang sinasabi dito, Aaron, kumbaga, parang, kung ang isang tao daw ay nagmamataas, dinadaya niya daw yung sarili niya. Diba? Kumbaga, iniisip niya ng sarili niya, ay higit na, kumbaga, na parang kung sino siya, diba, na mataas na tao. Kumbaga, dinadaya niya yung sarili niya. Bakit? Kasi anak, kung bahagi ka ng tao na tapos overtaken na po o nagkamali, yung kapintasan niya, yung ginawa niya ay kapintasan mo din. Diba kaya ang sabi ni Brother Pano, the sickest person in the world is the church. Okay, kasi anak, collectively tayo bilang iglesia, anak, we are, kung tayo ay membro ng bawat isa being part of Christ. So we have to carry one another's burden and we have to serve one another in humility. Okay? Walang ibang agenda walang ibang. When God offered damage, kung nung ang Panginoon anak ay nag-alay ng buhay niya, wala naman siyang ibang kapalit.
Di ba? Ang gusto niya lang, maligtas ng tao. At i-express yung sarili niya. Di ba? Yun lang ang paggustuhan ng Panginoon. Okay, so sabi dito, tingnan natin. Okay, so ano ang ginawa ng Panginoon? Inalay niya yung kanyang buhay sa atin, di ba? Okay, that is sacrificial form of love, Aaron. Ang sabi dito sa Thessalonians chapter 2 verse 8. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only. Hindi lamang yung pangangaral ng salita ang gusto namin maibigay sa inyo, but also our own souls, because you were dear unto us. Paglilingkod yan ako So, pinaglilingkod mo yung salita ng kaligtasan. At hindi lamang yung paglilingkod niya, hindi sabi nga, yung buhay ko natin. Gusto namin iyan sa inyo. Di ba, Aaron? And the only set of people who can do that are those people who have the Spirit of Christ. Okay? Yung kayang mag-sacrifice ng sarili nila for the sake of the Father of Christ. Okay, so sabi dito, sa 1 John chapter 3:16, babalikan natin kasi yung karugtong yun ang mahalaga rin. Sabi, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. Anong karugtong? And we ought to lay down our lives for the brethren. That's perfect love. Wala. Sabi ng di ba, charity does not seek tawag ito. Hindi ito naghahanap sa amin ganun ng pangsarili niyang pakinabang. Tama mo? Ibig sabihin na po, ang Espiritu ng Diyos kapag nasa sa iyo, ang kaisipan ng Panginoong Diyos ay nasa sa iyo. You will do as He did for us. Okay? It's a sacrificial form of love. At kalakot mo yung pagpapakabang. Bakit? Kasi nag-lingkod ka eh. You are taking part of the service. Diba? Ginaganap mo yung pag-lingkod. And it requires unity. Okay. So, isa pang bahagi ng nung teksto sa John chapter 13 pa rin. Ito yung karugtong eh. Ito yung karugtong ng paghuhugas nila ng paa. Pahinugasan niya ng Panginoon yung paa ng mga disipulo. Ito, I speak not of you all. That is referring to the disciples. Sabi niya, I know whom I have chosen. Sino yung, kilala niya raw kung sino yung mga pinili niya. Okay, so yung mga pinili niya, siyempre, yun lang yung nahugasan niya. Naglingkod pa siya, sa mga pinili niya. But that is speaking of you, till he that eateth bread with me had lifted up his heel against me. Okay, naka-prophesy na pala yung gagawin ng job niya ni Judas eh. Okay? Now, I tell you before it come that when it is come to pass, you may believe that I am He. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth, whomsoever I send, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you that one of you shall betray me. Okay, pinaprophesy niya na kung anong gagawin ni Judas. Okay, sabi niya, then the disciples looked one another, doubting of whom he spake. Iniisip nila, sino kaya yun? Sabi gano'n. Sino kaya yung magkakagulo sa kanya? Nag-iisip yung mga disciples. Sabi niya, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved. That was John. Okay, si John yun. Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who it should be of whom he spake. Sabihin mo naman sa kanya. Sabi niya dun sa nakahilig dun sa bibig ng Panginoon. Sabihin mo naman tanongin mo nga kung sino siya. Sino yung talagang magkakamili sa Panginoon. Gustong malaman ni Peter. He then lying on Jesus' breast said unto him, Lord, who is it? Nagtanong nga, kasi sumunod siya kay Pedro. Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop. When I have dipped it, and when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. And after the sop, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest do quickly. Anong ginawa niya kay Judas anak? Anong ginawa niya? Bilang tanda na kanyang na siya nga yung mag-betray. Isipin mo, anak, mag-betray na sa'yo. Pinaglingkuran pa niya eh. Pinaglingkuran pa niya, ha? Kasi ang ginawa ng Panginoon naroon, as a sign, as a token, to tell the disciples na siya nga yung magkakanulo, pinaglingkuran niya pa. Okay, ang ginawa niya, sumuso siya, nagkaroon siya ng tinapay doon sa walang binanggit kung ano yun, di ba? At ibinigay niya kay Judas at kinain ni Judas yun. So, naglingkod pa rin.
Di ba? But that's humility. Anak, hindi lang tayo nagpapahayag, kumbaga, ng perfect love sa mga disipulo ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. We also express perfect love sa mga kaaway. Di ba? Hindi ibig sabihin, anak, kasi pag sinabi mo kaaway na, love your enemy, ibig sabihin, di ba? Kumbaga, pag sinabi mo your enemy, hindi ibig sabihin galit ka rin sa kanya, kaya kaaway mo siya, o kaaway. Pareho kayong nagagalit sa isa't isa. And that is why he was called your enemy. Hindi ganun, anak. Ibig sabihin, when God put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent, hindi ibig sabihin pareho silang nagagalit sa isa't isa. Ang ibig sabihin naglagay ang Diyos ng separation. Naglagay ang Diyos, anak, ng paghihiwalay nila. Okay? Kaya hindi tayo pwedeng mamuhay katulad nila eh. Diba? Be not unequally yoked with unbelievers eh. Sabi ng Bible eh. So, tandaan natin, the seed of the serpent was Cain, di ba? At the seed of the woman is Abel. Pero ang nagalit lang si Cain eh. Si Abel ba nagalit sa kanya? Hindi naman siya nakikipag-away kay Cain eh. Si Cain ang pumatay sa kanya. Naintindihan mo ba, Aaron? Kumbaga, pinatay ni Cain. So, ibig sabihin tayo, being the seed of God, Aaron, which represents Abel, tayo ay hindi tayo makakaramdam ng galit sa kanila. Okay? Sila lang yung nagagalit sa atin. At katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa kanila, naglingkod pa siya. Diba? Naglingkod pa siya. Kaya sabi ng Panginoon, overcome evil with good eh. Okay? Tandaan natin, to overcome evil with good, may plano ang diablo para sa atin. Para saan? Para tayo ay mapamali. So, kung tayo ay gagawa ng tama, kabaligtaran ng kagustuhan niyang mapunta tayo sa mali, yun ang ibig sabihin ng overcome evil with good. So, gusto niya magalit ka rin. Pag may nag-persecute sa'yo, so anong gagawin niya? Gusto ng diablo magalit ka rin. So, di huwag kang magalit. That's overcome evil with good. Diba, imbis na gumawa ng masama sa tao na yun, hindi gumawa ng mabuti. And that's what Jesus Christ did, who has the perfect love. Diba? At godly humility. Ano yun? Sa harapan ng kanyang kaaway, alam niya kung anong dadanasin niya sa ginawa ni Judas eh. And yet, with his humility and love, naglingkod pa siya yun sa anak ng perdition. Naintindihan mo, Aaron? Okay, so yun ang gustong ipamanas ng Diyos sa atin. It's not only the love of the brethren, but our love to our enemy. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, as part of perfection. Sabi niya, be therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Pero bago niya sabihin yun, sabi niya, kung meron kang babatiin sa lansangan, sabi niya, huwag mo lang batiin yung mga kapatiran. Kung hindi, pati na rin yung mga taong hindi mo ito. Pati na rin yung ibang tao, na pati yung kaaway mo. Patiin mo rin. Kasi sabi niya, kung papatiin mo lang yung mga kapatiran, wala kang pinag-iba sa mga hindi laron, sa mga makasalanan. Kasi sila mabubuti rin sa mga mabubuti sa kanila. So tayo, kailangan mabuti din tayo sa mga tao na hindi mabuti sa kanila. Okay, so that is what God projected. Doon sa paghuhugas na yun, although hindi niya nahugasan si Judas. Bakit? Kasi hindi siya malinis eh. At wala siyang bahagi kay Kristo. Sabi niya, kung hindi ko gagawin yan sa'yo, wala kang bahagi sa akin. So therefore, hindi niya yung ginawa kay Judas because he is never part of Jesus Christ. Okay? At kumbaga, hindi siya malinis, hindi siya itinuring ng Diyos na malinis na ang paa na lang ang dapat hugasan. Bakit? Kasi sabi niya, merong isa sa inyo na marunong. Okay? So, which is Judas. Okay. So, yun ang gustong parating sa atin. Sabi dito sa 2 Corinthians 6:14 and 15, sabi niya, okay. Sabi niya, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? Diba, nung pakikiisa daw ng katwiran sa kawalang katwiran, and what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? And what part had he that believed with an infidel? When you say infidel, unbeliever yun. So, ibig sabihin, wala tayong pakikiisa sa ginagawa nila, wala tayong
fellowship sa kung ano yung ginagawa nila. Pero hindi ibig sabihin na, kumbaga, tawag nito, i-ano na natin sila aron, tawag nito, kamumuhian natin sila at tawag nito, hindi na natin sila pwedeng maging kaibigan. Okay? Ang ibig sabihin lang niyan, anak, kumbaga, hindi pwede tayong makihalubilo doon sa ginagawa nilang karunungan. Okay? Pero pwede natin silang maging kaibigan for the purpose of being a salt to them or being a light to them. Yes. O yun ang purpose lang nun kung bakit tayo nagiging kaibigan. At kung meron pang ibang dahilan, anak, it's because God has been so good to His enemy. Diba? Si Judas, although hindi siya yung kasang sabi ko nga, pero pinaglingkuran pa rin. Diba? Nagtip ang Panginoon ng tinapay at binigay sa kanya kinakain. So that is what we should take as an example. Diba? Sa buhay Kristiyano. Hindi lamang ito pagganap sa kapwa natin Diyos, kung hindi pagganap din natin ito sa mga tao na nangyayasan. And so therefore, we can walk according to the walk, diba? According to the life of Christ araw na ipinamalas ko dito sa sito. Okay? So, yun ang message natin. It has to be with humility. Hindi po pwedeng naglilingkod ka na nagmamataas pa kasi you are going to take the part of a servant. And no servant, Aaron, ang tinuturing niya na, diba, na mataas kahit sa kanina. Diba? Let this mind that is in Christ be in you. Diba? Sinasabi ni Pablo sa Philippians. Okay, so naintindihan niyo ba yung message ngayon sa Yes. ito? Love your enemy. Napakain ba kayo? And not only love your enemy, but it's our love towards the brethren. Diba? Yun ang gustong paratingin ng Panginoon. Both sides, Aaron. Kumbaga hindi lamang sa mga pabubuti sa atin, kundi sa mga tao sa atin. Not until we can do that, Aaron. Ibig sabihin nun, hindi pa natin nagaganap yung example ni Jesus Christ. Okay? So, maraming tayo. Maraming tayo sa